And we are asking God, Lord, bakit ako nandito sa isang sitwasyon that cannot be controlled? Yun yung mga katanungan na pwede nating mapagbulayan, na makikita natin, o nga, no? Sa buhay natin naman talaga, ang daming mga trials, no? At kadalasan tayo ay nagmamadali sa isang solusyon. Gusto natin yung madali ang solusyon, ayaw natin yung matagal, mabagal. So yun yung mga bagay na pwede natin matunghayan sa buhay ni Gideon. Ginamit po siya powerfully ng Diyos. Ang mensahe ay pinamagatang, one step at a time. The book of Judges chapter 6 to 8. Father, we thank you and we bless your name. Patuloy ka namin pupurihin dahil alam namin sa oras na ito ay natunghayan mo ang mga puso ng bawat isa sa pagtaas ng aming mga kamay, sa pag-awit namin at pagbibigay papuri. Nawa po, nalugod kayo. Pakalinisin niyo po ang aming puso at isipan sa mga sandaling ito. At amin pong iniaalay ang aming mga sarili bilang buhay na hain sa inyong harapan. Your presence be with us and all things are new in us. Salamat po dahil Panginoong Hesus, kayo ang nagbigay sa amin ng mga bagong buhay. Nawa po ang mensahe ay magamit na praktikalidad sa mga pamumuhay namin so that we will be able to use them daily lives. Patuloy na maghari kayo sa bawat isa. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan sa pangalan mo lang, Panginoong Hesus. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. Siguro very familiar tayo yung one step at a time. Kasi most of the people are in a hurry lagi. Marami mga kabataan, di ba? Madalas kayo, magmadali kayo kung sino yung magiging boyfriend ninyo, ano yung magiging career ninyo, sa trabaho natin, sa pamilya natin. But that is the only, yan lang ba ang purpose ng Panginoon sa buhay natin? Mabuhay tayo, maging kabataan, tapos magtrabaho, mag-asawa, magkapamilya. Malimit sa mga tao talaga nagmamadali. Maraming mga bagay na gusto puspusan sa madali ang bagay. Kuminsan pa nga sa pagkikita ng pera, di ba? Nagmamadali lagi ang tao eh. Kuminsan hindi pinagpagalan. Gusto nila makamit kaagad nila yung bagay na ginugusto nila. One step at a time. Si Gideon po, napakaganda ng buhay niya. Why? Because nung panahon na siya ay mahina, yun yung portion sa buhay niya na ginamit siya ng Panginoon. And so be it sa atin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. During the times na tayo that in troubles, yung situation na hindi natin kontrolado, pwedeng-pwede palang gamitin ng Panginoon sa atin yan. And in that moment, doon natin mas makikita yung kapangyarihan ng Diyos. How? Papaano siya kumilos sa buhay ng bawat isa. Not just only for the blessings. Tayo naman lahat, di ba, pagka-bless na bless tayo. Sometimes, many times sa buhay natin, we forgot who God is sa buhay natin. Kasi bless na bless ka eh. Yun ang karaniwang tao nangyari. Ang mga Israelita, ganon. Now, I would like to baunin natin itong isang sinabi ko rito. Yung atin daw pagsunod sa Diyos, our obedience to God leads to encouragement. At habang tayo na-encourage, every step of the way, sabi rito, encouragement leads to greater obedience to God. Ano ibig sabihin? Si Gideon po kasi, marami siyang hiningin sign sa Lord. No? Marami siyang hiningin sign. Lord, bigyan niyo ako ng sign para pagkalaban ko sa mga Midianites, Malachites, no? Makita ko yung totoong kayo ang Diyos ng Israel. Yun yung kanyang hiningi. So, ang sabi ng Lord sa kanya, yung kahinaan mo, Gideon, yan ang gagamitin ko. Basta humakbang ka lang, isa-isa lang. Did you ever realize sa buhay natin, tama ano, that every step of the way ng buhay natin, kung ikaw hindi nagmamadali, na-encourage ka, and God will lead you. That encouragement leads you to a greater obedience to God. Hindi mo namamalayan minsan yan eh. Sumusunod ka pala sa Diyos. At habang sumusunod ka, na-encourage ka naman sumunod na sumunod. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Marami tayong palpak, marami tayong mga failure sa buhay. Yes, totoo yan. Pero sabi nga, one step at a time lang, Gideon. And we will see how Gideon obey to God. Tingnan natin yung illustration ko rito. Ito kasi ang naging buhay ng mga Israelita. I will start with disobedience. Cycle life ng ano yan eh, Israelita. Nakita niyo yung drawing. Ang cycle life ng mga Israelita nung panahon nila, from Egypt, di ba, nilabas naman talaga sila. And God is always, nagtatalaga siya ng deliverer. Yung ginagamit na para maging tagapagligtas, tao. Just like Moses.
Di ba niligtas sila ng Panginoon sa pamamagitan ng Moses sa Egypt? Because they were slaves. Lagi silang humiling, Panginoon, iligtas mo kami rito sa pagkakaalipin namin sa mga Ehipto. And Moses was the one, used by God because of their disobedience. Kasi pag mayroon na silang blessing, nung nakalabas na sila, nakapunta na sila doon sa Promised Land. You know, Book of Judges, before Book of Judges, Joshua himself is the one na nagdala doon sa mga Israelita papunta roon sa Promised Land. Hindi po si Moses. Joshua is the one ang itinalaga ng Diyos. You know, sa Bible, ang dami mga karakter na pag tinignan natin, ginamit ng Diyos, pero hindi naman sila perfect. No? Kaya tayo, wag nating magsa-self-pity tayo. Pastor, hindi naman ako perfect para maglingkod sa Panginoon. You know, God, He uses imperfect people. Just like us, lahat tayo. Kaya wala magsasabi sa atin dito, hindi naman ako perfect, hindi ako buo talaga eh. Pag ginamit ka ng Diyos, there is no such things, excuses, na pwede natin idahilan sa Diyos. The only thing that we can do is obey. One day at pwede natin gawin. So tingnan natin, pinagpala sila ng Diyos, di ba? Nagkakataon naman, they disobey. Bakit? Nung dumating sila rito sa Canaanites, sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan nung dating nandoon. Ang dami mga Israelita na napagpala na sila, so they disobey. After disobedience, anong nangyari? Siyempre, didisiplinahin sila ng Diyos. Nakakalimutan nyo na ako eh. Sumasamba na kayo sa ibang Diyos-Diyosan, sabi ng Lord. Right? So, kailangan may discipline. And that discipline, pag nahirapan na naman sila, tawag na naman sila sa Diyos. Lord, ba't dinala mo pa kami rito? Ganito naman ang experience namin. And God allows yung mga tinatawag nating salot kung minsan. No? Sabi, pestes. Yan, kung minsan, pinaparanas talaga ng Lord yan. Why? Because of disobedience. After discipline, makikita natin, they turn their hearts to repentance. Di ba tayong lahat? Kung minsan, kailangan pa natin madapa, magkamali, masubsub tayo, para lang dumating sa punto na, Lord, patawarin mo ako. Ang dami ko palang pagkakamali. I forgot you, Lord. And that repentance, syempre, ang susunod dyan, yung higher rank, yung deliverance. Deliverance means hindi ka lang pinalaya. Maraming bagay na pwedeng pagpapalaya ang Panginoon. From slaves, from that sins that you took all over your life, ang dami ng bagay na ginawa natin, i-deliver tayo ng Panginoon. And that cycle of life ng Israel, yan at yan ang nangyayari. Kaya God uses people, yung mga taong hindi perfect talaga. Now, we will start Judge chapter 6 verses 1. Ito ang mga nangyari ng panahon ng Judges. And itong si Gideon, he was used by God for 40 years bilang isang judges. Marami pa mga karakter dito, sila Samson, pag binasa niyo yung Judges. A very interesting tong book na ito. Kaya nung inaaral ko si Gideon, ang ganda. Sabi ko, totoo, no? Verse 1, the Israelites did evil in the Lord's sight. So, nakita niyo kanina yung cycle, di ba? So, the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. 7 years po silang inalipin itong mga Midianites, sinakop sila. Nung araw naman talaga, ganyan kaharian eh, sakupan na sila ng sakupan eh. Kingdom to kingdom. And isa sa mga sumakop sa mga Israelita, itong Midianites. And you know, Midianites, nakikipag-alyansa sila sa ibang kaharian. Just like Malachites or other South Kingdom. Nakita nyo, maski sa panahon natin yan, di ba? Pag nagigera-gera sila, they were allied. Nagkakaroon sila ng mga kampi-kampi. And the Israel is the only one. For 7 years, naapa sa ilalim sila ng Midianites. Verse 2, the Midianites were so cruel that the Israelites made hiding places for themselves in the mountains, caves, and strongholds. Kita ninyo, ito rin Midianites, pag sumakop sila sa isang kaharian, devastated yung kaharian na sasakupin nila. Ano talaga? Plague ang tinatawag doon, peste talaga. Even yung kanilang mga hayop, lahat ng kabuhayan, kinukuha nila, pinapatay nilang lahat yun. And so, ano mangyari sa Israelita? Takbuhan sila, kanya-kanya sila. They were hiding their places. Ito ang nangyari sa mga Israelita. Sa verse 6 to 10, so Israel was reduced to starvation. Nagkaroon ng matinding taggutom, taghirap, dahil sa kagagawa ng mga Midianites, yung sumakop sa kanila. Then the Israelites cried out to the Lord for help. Tingnan niyo rito ang karakter ng mga Israelites. Parang pag sinalamin mo, parang tayo rin. Bakit pinaabot pa nila ng 7 years na sila ay sakupin? Well, on the other hand, from the time na 1 year pa lang o before 1 year, sana they cried out for help to the Lord.
Kasi kung minsan parang tayo rin eh. Kaya pa natin. We have to do our own solution sa problema. Gagawin natin. But here makikita natin, they cried out for help to the Lord. At ano naman nangyari? Nung sila ay umiyak, no? Ang sabi rito, when they cried out to the Lord because of Midianites, sa verse 9, ang sabi rito, I rescued you from the Egyptians. There are one prophets, unknown name na pinadala ng Diyos dito para sabihin sa kanila, alam niyo ba na ako ang nagligtas sa inyo, ang Diyos ng Israel. Saan? Doon sa mga Ehipto, from all who oppress you, lahat ng nag-oppress sa inyo, I drove out your enemies and I gave you their land. Kaya nga binigay ko nga sa inyo yung land na yung Canaanites eh. Binigay sa kanila yan ng promised land. You know, Canaanites, yung lugar na yan, full of honey, no, and milk. Sagana sa milk and honey yung lugar na yan, kaya nga promised land eh. So nandoon lahat yung kabuhayan nila. Masagana ang kabuhayan nila. Pero ang nangyari sa mga Israelita, pagka nananagana na sila, they forgot God. Nakakalimutan nila na may Diyos pala nagbigay ng lugar na yun para sa Kanya. And they always relying on themselves, kaya pala namin nandito kami dahil magaling kami. Di ba nangyari sa atin minsan yan? Yung righteous natin. Kaya ako nandito sa estado ng buhay ko ngayon dahil qualified ako eh. Pinagsikapan ko yan. Yes, lahat naman yan eh. May effort ka rin eh. Pero wag natin kalilimutan who God is sa buhay po natin. And all things na meron tayo, siya po ang nagkaloob dyan. We are all only steward. Tatandaan po natin, lahat po tayo tagapangalaga lang po sa lahat ng bagay dito sa mundo. Don't forget that. Ganyan ang nangyari sa mga Israelita. Verse 10, may mga highlighted po ko dyan. Yung mga highlighted, that is the word of God. I told you, sabi nung propeta, no? I am the Lord your God. Ako ang inyong Diyos. You must not worship the gods of the Amorites. Kita nyo, Amorites, in whose land you now live. But you have not listened to me. Yun yung masakit. Mas pinakikinggan nila yung mga gods of Amorites, ng Midianites, kasi nung nasakop sila, nagtayo sila ng mga altar doon sa promised land na yon, and so other Israelites, syempre magsasaka sila. Ang sabi nila, si Baal nga daw ay Diyos ng kasaganaan ng tanim. Kaya itinayo nila doon si Baal. Sila ay sumamba ron sa mga Diyos-Diyosa na yon. Pero ang sabi rito, I am the Lord your God. Ako ang Diyos nyo. Hindi nyo ba naalala? Ako yung nagligtas sa inyo doon sa Egypt. Ang nagpalaya sa inyong pagkakaalipin nila. At ang daming pinatay ng mga enemies ng mga Israelita. Don't you ever forget. Ganun ang sinasabi. Sa next verse 12. Ito ngayon yung conversation ni Gideon sa Diyos. The angel of the Lord appeared to him and said, one night, si Gideon ay nandun sa pisaan ng mga ubas para gawing alak, at doon pa siya nagtatago sa ilalim. Kasi pagka may dumarating ng mga Midianites, sila, pupuksain na naman sila, nagtatago siya ron kasi takot duwag si Gideon eh. He was a timid and afraid person. Ganon yung karakter ni Gideon. So ang sabi dito sa kanya, the Lord appeared to him and said, mighty hero. Wow! Ang ganda ng pagkakasabi kay Gideon, mighty hero. The Lord is with you. Alam niyo ang Panginoon, kahit tayong lahat dito ngayon, pwedeng sabihin sa atin ng Panginoon, ikaw anak, mighty hero kita. Hindi naman tayo binigyan ng kapangyarihan just like ni Darna. No, si Darna, ding akin yung bato. No, hindi ganyan yung power ng Lord. Or ikaw si Captain America, o ikaw yung Avengers, no? Hindi ganoon ang power ng Lord. The power of Lord is different. Ang sinabi niya, the Lord is with you. I am with you. Di ba ano yun? Assurance na pwede natin makuha sa Diyos. Pag sinabi niyang, I am with you. I'll be with you. Yung asawa mo, pagka sinabi, sweetheart, I'll be with you. Nasa panig mo ako. Pag sinabi ni Lord, I am with you, kakampi natin ang Lord. Right? Kahit gaano karami yung mga umaaway sa atin, mga kapatid, kahit sino pang umaaway sa atin, tumutulig sa atin, kapag kakampi natin si Jesucristo, who will be against us? Sinong lalaban sa atin? Because Jesus Christ is the supreme of all ng spiritual realm dito sa buhay natin. Kaya palakpakan natin si Kristo Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, kakampi ko si Jesus ha. Sabihin mo sa katabi mo.
Di syempre, yung katabi mo naman, hindi naman tatangkain, kaawayin ka, kakampi mo na si Jesus eh. Right? Wala namang tatangka pagkakakampi natin si Jesus, mga kapatid. Wala nang lalakas pa kay Kristo Jesus. And that the angel of the Lord appeared to Gideon. You are my mighty hero. Ang ganda ng pagkakasabi sa kanya. Sabi ni Gideon, ako ba talaga? No? Sabi ni Gideon, marami namang iba diyang Israelita na katulad ko, right? Pero siyang pinili. And you know, mga kapatid, kapag pinili ka ni Panginoong Jesus, it is a privilege. It is an opportunity, no, to serve your master. A living God, isang buhay na Diyos na paglilingkuran mo, hindi patay. Just like the other Israelites, yung sinasamba nila is a carved stone, gawa sa kamay ng tao lang, walang buhay, no? Unlike the God of Israel, who is a living God, ang nagsasabi sa kanya, you are my mighty hero, and I'll be with you. Napakaganda po nun. Yung next verse, tingnan yung sagot ni Gideon, Sir, sabi pa niya doon sa angel of the Lord, Sir, if the Lord is with us, kung ang Diyos ay panig sa amin, kasama namin, sabi niya, bakit ang lahat ng ito ay nangyari sa amin? You know what? Yung bago naman sila kay Joshua, nung dinala ni Joshua sa promised land, yung mga Israelita, di ba, yung mga ancient na ninuno nila, nangamatay na yun eh. Gideon was another generation. So generation ang nangyari sa kanila. Parang tayo, generation by generation, yung ipinangako sa mga ninuno natin, sa ngayon, kuminsan hindi natin naiisip, hindi natin alam. Because yung promise nun sa mga ancient people, hindi nila maalala. That's why may Deuteronomy tayo sa Old Testament eh. Deuteronomy reminds for the law, yung batas, yung Torah. Kasi yung mga ancient ninuno, wala na, namatay na eh. Kita nyo tayo, yung mga ninuno natin, nakakalimutan natin. Hindi natin kilala yung mga lolo ng lolo natin. Right? Nila may mga batas, may mga pangako ibinigay din sa kanila. Na generation ni Gideon, eto na, kinakausap siya. Kaya ang litanya ni Gideon, ang sabi niya, why all these things happen to us? Di ba parang sinasabi natin, Lord, ba't nangyari sa buhay ko to? Just like me, ba't nangyari sa akin to? I was questioning God. Hindi po masama minsan kine-question natin. Katulad ni Gideon. Ang sabi pa niya, and where are all the miracles our ancestors told us about? Nasaan po yung mga miracles na ginawa, na kinukwento sa amin mga ninuno namin, yung ginawa ninyo, yung pagpapatunay. Ang sabi pa niya, 13b, didn't they say, the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Parang sinasaysay ni Gideon, bakit hinayaan niyo sakupin kami ng mga Midianites? Tayo ngayon, pwede natin sabihin, bakit Lord, inaalaw mo na maghirap ako ngayon? Maghirap ang damdamin ko, maghirap ang finances ko, maghirap ang pamilya ko, maghirap ang church na ito. Ang dami natin mga questions. Why all these things happen? And why you handed over us to the Midianites? Kung sino man yung mga Midianites sa buhay natin, kayo lang nakakaalam nun. Sa verse 14, then the Lord, kasi conversation nila, then the Lord turned to him and said, again, ito na naman, go with the strength you have, Gideon. Kasi nga si Gideon, takot eh. So ano ba yung strength ni Gideon? Fear. Wala siyang lakas, right? Siguro, parang sa battery natin, bakit tayo nag-charge ng battery? Para ma-charge, di ba? Lalo na pagka konti na lang yung battery natin, hahanap pa ng charger, charge nga, charge. Right? Si Gideon, ganun siya, lobat na siya, palobat na siya. But ang sabi ni Lord, go with your strength, Gideon. Ilan yung natitirang bar mo sa battery ng buhay mo, yan ang gagamitin ko siya, Gideon. Ang sabi niya, I will go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites. I am sending you. Dalawa na tayo. I am with you. Sabi niya kanina ni Lord. Now, I am sending you. Sino nag-set off sa kanya? Si Lord, di ba? Kung minsan tayo, napaka-timid natin, napaka-tamad natin, ginigising ka ng Lord, get up, ikaw ang gagamitin ko. Tatamad-tamad ka pa, di ba? Tutulog pa ako eh. Si Gideon po, ito makita natin, sabi ni Lord, I am with you, I am sending you. The next verse, but Lord, nag-reason out naman ito siya, no? Kita nyo, but Lord, Gideon replied, dan sabi niya, how can I rescue Israel? Kasi nga yung katangian niya eh. Sabi niya, my clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Parang binabaan niya yung sarili niya. Tama?
Parang tayo, di ba? Ano mang kakayahan ko, Lord, para maging pastor ako? Ano mang kakayahan ko para mag-speak to many people? Right? Ano mang meron ako? Ang sabi niya, yung kahinaan mo, yan ang gagamitin ko. There are so many excuses. Like Moses. Yung Moses, di marunong magsalita, di ba? Bulol nga siya eh. Pero ginamit siya ng Panginoon. You know, there are so many excuses sa atin talaga na sasabihin natin, hindi ako qualified dyan, Lord, hindi ako pwede dyan. Hindi ako ma-influensyang tao. Gideon was not an influencer, sa totoo lang. Kaya nga nandun siya sa ilalim ng pisaan ng alak lang, nagtatago siya eh. Pero siya pa nakita ng Lord. Verse 16, the Lord said to him, third time, anong sabi niya? Pakibasa nga natin yung ka-highlight lang po, sabay-sabay. 1, 2, 3. The third time that God, ina-assured ng God, ina-encourage si Gideon, ikaw ang pinili ko. I will be with you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Just one step at a time. You know, sa mananampalataya ko minsan, isang step lang naman, isang hakbang lang kailangan natin para mag-pursue tayo sa journey natin through Christ. Bakit nahihirapan pa? One step at a time lang. Ang sabi niya, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Grabe, no? Alam niyo kung ilan ba yung Midianites yung sumakop sa kanila? 135,000 soldiers. Ang dami. Pero si Gideon, lingid sa kaalaman natin, pag binasa niyo itong book, Judges, si Gideon po, nag-ipon siya ng military na 32,000 soldiers of Israelites. Nag-ipon na po siya before yung encounter niya rito kay Lord. Ang sabi niya, para ka lang makikipaglaban sa isang tao. Can you imagine, 135,000 soldiers sumakop sa kanila? At sasabihin ng Diyos sa kanya ngayon, makikipaglaban ka lang para sa isang tao lang, isang buntalan mo lang, talo sila eh. The next verse. Verse 23 to 26. Highlight ko lang po kasi mahaba ito eh. Sabi dito, it is all right. Sabi ng Lord, sabi niya, okay lang yan. No? Parang sabi ng Lord sa atin, i-encourage siya, okay lang yan. Huwag kang matakot. The words that come from the mouth of the Lord and even the New Testament, how many times mababasa natin, sinasabi ni Jesus, do not be afraid. You will not die. Kasi meron silang paniniwala ng Old Testament na kapag nakita nila ang Panginoon, hindi mo matititigan, mamamatay ka. Kaya ang sabi ng angel of the Lord dito, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. No? Nakikipag-usap sa kanya ang Lord. And Gideon built an altar to the Lord there and named it Yahweh Shalom, which means the Lord is peace. The altar remains in Ophrah in the land of the clan of Abjer to this day. Kasi meron silang tinayo doon kay Baal. Si Baal po, yun yung mga naging Diyos-Diyosan ng mga sumakop sa kanila. And then sabi ko kanina, may mga ibang Israelita, dahil sa takot nilang patayin sila, samban na rin sila doon. And they will believe na may magagawa ito si Baal. Sa verse 25, that night the Lord said to Gideon, tingnan nyo, take the second bull from your father's herd, the one that is 7 years old, pull down your father's altar to Baal. Pinaalis ng Lord ng Israel yung altar ni Baal doon sa mountain at ipapalit itong Diyos ng Israel. And cut down the Asherah, to, yung pole na tinayo nila, standing beside it. Then build an altar, sabi rito. The next verse. But Joash, di nag-build sila, tinanggal yun. Pinagiba niya sa mga tauhan niya ni Gideon. Now, kinabukasan, dumating yung mga sumasamba doon, nagulat sila. Sabi, sino nagtanggal itong altar ni Baal? Galit na galit sila. Pero yung tatay ni Gideon, ito ang sabi, 31 verse. But Joash, father ni Gideon, shouted to the mob that confronted him, why are you defending Baal? Will you argue his case? Whoever pleads his case will be put to death by morning. If Baal truly is a god, let him defend himself and destroy the one who broke down his altar. Sinasabi ng tatay ni Gideon dun sa mga nagmamab, sinasabi, sino nagtanggal ng altar ni Baal dito? Siguro may mga nagchuchu na rin, si Gideon. Ang sabi naman ng tatay niya, sige, kung talagang yung Diyos niya na sinasamba ay buhay, patayin niya kung sino yung nagpalit ng altar dito ngayon ng Diyos ng Israel. It was proven na hindi talaga buhay yung kanilang Diyos. Now, 32. From then on, Gideon was called Jerubbaal, which means, let Baal defend himself because he broke down Baal's
altar. Ibig sabihin lang, wala pong nagawa yung mga Diyos-Diyosan nila against doon sa Diyos ng Israel na itong nag-uutos kay Gideon. Ano nangyari? Sa verse 34, then the Spirit of the Lord clothed Gideon with power. Ito yung ngayon yung maganda. Ang gagawin nila, ang utos sa kay Gideon, anong armas namin? Sabi ni Gideon, no? Ang sabi ng Diyos sa kanya, alam niyo armas nila? Yung ram's horn, trompeta lang po, and then a jar of water, and then one torch. Ang sabi siguro ni Gideon, Lord, pupunta ba kami na sa symphony orchestra? Magtutrotot kami, tapos may torch kami, right? Pupunta ka ng gera, yun ang armas ninyo. Nakita niyo yung transition ng Diyos dito kay Gideon? Anong gagawin namin sa trompeta at saka sa torch at saka sa tubig? Right? Actually, humingi ng sign si Gideon sa Diyos. Ang sabi niya, kung talagang totoo po kayo, bukas ng umaga po, basain ninyo yung palibot ng Midianites at tuyuin yung gitna, sabi niya. Kinabukasan po, ang nangyari, basa, because of the dew, yung hamog, nabasa yung palibot ng mga Midianites, yung kampo nila, at natuyo yung loob. Tapos sabi niya, sige, isang sign na lang po. Para nakikipagtawaran si Gideon, nakikipag-usap. Baligtarin niyo naman po. Yung loob ang basa, tuyo yung labas. Nangyari po yun. And then, ito yung nangyari. He blew a ram's horn as a call to arms. Ganyan ang gagawin mo. Pagka hinipan niyo ang ram, yung trotot, and the men of the clan of Abishar came to him, yung kanya mga tauhan, no? Nakipag-isa. The Lord said to Gideon, alam niyo po, si Gideon ay isang tao na, sabi ko kanina, he has always fear. Hindi siya karapat-dapat para sa kanyang sarili. Pero this time, nakita natin, unti-unti yung development. Yung one step at a time niya, humakbang siya ng isa eh. And so nakikita natin, unti-unti, yung encouragement ng Lord sa kanya, nangyayari. And blew the horn, sabi lang sa kanya. The Lord said to Gideon, you have too many warriors with you. Ano? Sabi niya sa Lord, too many warriors, ilan lang ang tauhan ko. If I let all of you fight the Midianites, the Israelites will boast to me that they saved themselves by their own strength. Nakita niyo? Yung kaninang sinasabi ko, ang Israelita kasi parang tayo. Kapag tayo na nagwagi tayo, nag-akabay sa isang bagay, ang yabang natin, malimit, nakakalimutan natin sino nagbigay sa atin ng katagumpayan. Ganyan ang ugali ng mga Israelites. Kita niyo, sabi ng Lord, yung 32,000 mo, sobrahan. Against 135,000 na soldiers, anong panama, anong 32,000 sa 135 soldiers? Pupulbusin lang sila. Ano sabi ng Lord? The next verse. Therefore, ang sabi ng Lord, sabihan mo yung mga tao mo, mga Israelita, whoever is timid or afraid may leave this mountain and go home. Can you imagine, mga kapatid, kung ikaw si Gideon, no? 32,000 lang yung tauhan mo, tapos sasabihin ng Lord sa iyo, sobra yung tauhan mo. Sabihan mo sila, may good news ngayon. Sabi Gideon sa mga tauhan niya, sino sa inyo ang natatakot o tinatamad, pwede na umuwi. Siguro nakakalabitan yung mga Israelita, no? Ikaw, ilan ang anak mo? 3. Ako 4 eh. Tara, uwi na tayo. Uwi na tayo. Right? Anong point? Meron bang hindi alam ang Diyos sa puso ng tao? Yung 32,000 na sundalo ng Israelita, together with Gideon, God knows their hearts. Parang tayo, panahon nila, pagka lalaki ka, kailangan kang mag-join sa forces, magsundalo ka. You are obliged. No? Obligado ka maging sundalo nila kasi nauubos ang tao nila, lalaki nila. Kaya gusto nila ang lalaki. Pag naubos, ano pang panlalaban nilang soldiers? Patay lahat. Passage ito, makikita natin. Kitang-kita natin, di ba? Alam ng Lord. Sabi niya, sobra. Whoever is timid or afraid may leave this mountain and go home. So, ilan daw yung nawala? Umuwi sa bahay? 22,000. Ilan lang natira? 10,000 na lang po. Versus 135,000. Sige po. May 10,000 pa naman ako, sabi ni Gideon, who were willing to fight, yung mga may lakas ng loob para lumaban sa mga Midianites. Kasi nag-join force ang Midianites at Amalekites. Lahat po sila nagsama-sama against Israel. At nakita nyo ngayon sa panahon natin, di ba ganyan naman sila? Nag-iisa Israel lagi, ang dami nag-aalay ng mga bansa. Pero makikita natin kung paano pinagtagumpay ng Lord
ang Israel o si Gideon. So may 10,000. Ano sabi rito? Kuminsan nga, di ba? O sige, pastor, nasa likod mo lang kami, huwag ka matakot. Bakit? Nasa likod ba kayo? Oo, para itulak ka namin. Kuminsan ganyan eh. Makita mo, nag-iisa ka na lang. Sabihin po sa'yo, kaisa mo kami. Kaisa mo kami sa laban na yan. Pero pag nauna ka na, itutulak ka lang pala nila. Kawawa ka, parang si Gideon. Now, isang paraan pa ng Panginoon. The next slide. Natin picture. 10,000 men, di ba? Sige, bago kayo lumaban sa gera, sabi ni Lord, painumin mo muna yung mga 10,000 soldiers mo. Ano nakita nyo? Minom sila dun sa Batis, di ba? May dalawang uri ng tao na papaano sila minom. Ang sabi ng Lord kay Gideon, yung tao na umiinom, sub-sub doon sa mga pupugutan ng ulo ng mga Midianites. Samantalang yung tao na umiinom na ganon, sila ang maiiwan. Ang galing ng Lord, ha? Galing, di ba? Yung test ng Lord talaga, makikita natin, yung the way He act. Hindi si Gideon po, nakikita natin kumikilos dito, ang Diyos, base dito kay Gideon. Nakita ni Gideon, sabi niya, observe mo, sabi ng Lord, inobserbahan nga, lahat ng uminom, ng nakasubsob, uwi. Lahat ng uminom nakaganon, lagyan natin ng kulay pula rito, baka mausog. Nilagyan niya lahat ng tanda dito, no? Ilan ang natira? Ang sabi rito, the Lord told Gideon, with these 300 men, so 10,000 less 300, ilan yung umuwi? Ang dami. 300 na ng Lord. Paano ako magwawagi? Sabi ni Gideon. But tingnan niyo yung assurance ng Lord. Ang sabi dito ni Lord, I will rescue you and give you victory over the Midianites. Send all others home. Kaya huwag tayo matatakot. You know, ang daming hamon sa buhay natin. Many times sa atin, mga experience natin, hindi natin makita yung shadow of God. The shadow of Jesus man lang. Yung shadow lang ni Jesus, hindi natin makita. Hindi natin ma-appreciate. Sometimes ang dami nating trouble sa buhay natin. Tama? Just like Gideon. Binawasan ng Panginoon yung mga taong nasa likod niya. Hindi naman masamang mag-depend tayo sa kapwa-tao eh. Pero yung magdedepende tayo sa Panginoon, yun yung pinakamaganda. Just like Gideon, nakita natin, 300 men, anong gagawin nila? Sa verse 9 to 11, that night, so may instruction na sa kanyang Lord, that night, the Lord said, get up, go down into the Midianite camp, for I have given you victory over them. So itong si Gideon, gumising. Verse 10, but if you are afraid to attack, sabi niya, go down to the camp with your servant Pura. Si Pura po ay mandirigma, parang chief of staff ni Gideon. Mandirigma talaga siya. Sinama niya si Pura, pinasama. Sabi dito sa verse 11, listen to what the Midianites are saying, and you will be greatly encouraged. Then you will be eager to attack. Kita yung ginamit dito, and you will be greatly encouraged. Yung encouragement po kasi ang lakas ng magpalakas ng loob ng tao yan eh. Dito, magkakapatid tayo. Di ba kung minsan walang kaabog-abog, hindi mo naman ka-close yung kapatiran mo. Parang narinig mo lang nagsalita sa'yo, kaya mo yan. Napagdaanan ko rin yung kapatid eh. Di ba? Ang lakas ng encouragement, yung kalooban mo, tumataas yung antas. And that's it. Nung pumunta sila sa camp ng Midianites, nadatna nila yung dalawang gwardiya, siguro magpapalit na ng oras sila ng gwardiya eh. Ang sabi ng isa, alam mo pare, nanaginip ako eh. Ano yung panaginip mo? Sabi ng gwardiya. Nanaginip ako, may malaking loaf of bread, no? Galing sa mountain, pababa dito sa ating kampo. Ano nangyari? Sabi ng isa, rumagasa sa atin, patay tayong lahat, naubos ang ating mga kampo. Oh, talaga? Nakakatakot naman yan. Eh ano ba yung bread na gumugulong? Gardenia raw kasi yung bread, kaya masarap, gardenia. No? Ibig sabihin, sa panaginip, sa vision, pinakita ng Lord papaano magagapi nila Gideon ang Midianites na napakarami po nila. No? Imagine, tinapay lang, makakapagpatalo sa kanila. A soft bread. Right? Marami mga spekulasyon. The soft bread, the manna is the bread. In New Testament, Jesus is the manna. Jesus is the bread of life. Palakpakan nga natin si Jesus. If Jesus is the bread of life, tayo lahat may buhay tayo, may lakas. At pwede rin naman tayo maging encourager, just like Gideon. So yun na nakita nila, narinig nila. Then verse
15. Talon tayo verse 15. When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down in worship before the Lord. Sabi niya ngayon sa 300 men, then he returned to the Israelite camp and shouted. Sabi niya, gising kayo lahat. Siguro tutulog pa yung mga Israelita, 300 eh. For the Lord has given us victory over the Midianite herders. Can you imagine, hindi pa sila lumalaban. Dineclare na kagad ni Gideon, according to his dream, vision, pinagtagumpay sila ng Panginoon over Midianites. Kaya tayong lahat, huwag tayong matakot kapag may mga threat, may mga tangka sa atin ang buhay. Because if Jesus is with us, who will be against us? Wala pong tatalo sa atin. Palakpakan natin si Jesus. Huwag kang matakot, kapatid, just like Gideon. Yun yung pinanghawakan ni Gideon. Although nagtatanong siya, naghihingi siya ng mga signs sa Panginoon, napakaganda naman kasi yung minsan Lord, bigyan niyo nga ako ng sign. Hindi po masama yun, just like Gideon. Because God, Jesus knows our heart. Alam niya kung saan yung parte na may kahinaan tayo. At sa parte na mahina tayo, yun pala ang gagamitin sa atin. No, hindi sa panahon na malakas ka. Remember that Paul, anong dineclare ni Paul? Alam niya, sa panahon na mahina ako, may sakit ako, nakaposas ako, no? Doon ko mas naranasan ang kapangyarihan ni Kristo Jesus. And that power coming from the Lord Jesus Christ, yun ang nagpatibay sa kanya para magtagumpay siya sa buhay niya. Si Paul ang nagsabi. And even right now, si Gideon, ganun din po. The next slide, ano experience ni Gideon? Gideon's experience remind us that we are to obey God without demanding signs. Si Gideon, humingi ng sign. Siguro sa panahon natin that all new things are new in Christ Jesus. There is no need to make a sign to Jesus. Nandiyan na ang lahat sa atin. Why? Because the Holy Spirit in us, dwell in us, and through us, the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon. Why you make signs? Nandiyan na po lahat. Lahat po na may kapangyarihan tayo through the Holy Spirit, pinagkaloob po sa atin ni Panginoong Kristo. Obey God without demanding. Napakasarap. Diba, sabi nga ng mga soldiers, obey first before complain. Right? Kasi si Gideon, ganyan nangyari. Sabi niya, hakbang ka lang. Sabi ng Lord, one step at a time. Kuminsan kasi ang problema natin sa buhay natin, yung problema kahapon, dala-dala mo sa problema ngayon, di dalawa na. At yung po problemahin pa bukas sa isang linggo, sinasama mo pa. Patong-patong na lahat. Hindi mo na kayang dalhin. Sabi ni Lord, one day at a time, let worry itself. Bahala siya sa ngayong araw na ito. Why? Because just like Gideon, meron tayong Diyos na buhay. Meron tayong Kristo Jesus na pwedeng bigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin lahat ng ating trial sa buhay. Palakpakan natin si Jesus. Another slide. While God may give signs to encourage us, okay, binigyan tayo ng sign just like si Gideon, He gives them to those who trust and have obeyed rather than to those who doubted. Tama? Huwag ka magda-doubt, kapatid. Kung kinakailangan maiwasan natin mag-doubt sa Panginoon, magdalawang isip, gawin po natin. Because ang Diyos natin, kaya niyang gawin ang lahat sa buhay natin. Kaya sabi ko kanina, the next slide, our obedience to God leads to encouragement. And encouragement leads to greater obedience. Hindi mo namamalayang, kapatid, basta humakbang ka lang muna ng isa. Right? Alam ko marami dito. That time, may mga kanya-kanyang trials. Sabi lang ng Lord, step 1 ka lang muna. Habang humakbang ka, kasama mo naman si Lord, I'll be with you, I'm sending you, I will give you victory. Sabi ni Lord, ano pang hanapin natin kung si Lord ay kasama natin? Di nakahakbang ka isa. Another one step, hakbang ka uli. Oh, di nakadalawa ka na, and so forth and so on. Ngayon, pag lumingon ka, nilingon mo yung pinagdaanan mo, pwede ka pong maging encourager sa iba. And that's what Gideon says. Our obedience, yung pagsunod po natin sa Diyos, yan ang nagduturo para ma-encourage tayo. No? Sino nag-encourage? Ang Lord. Now, pag na-encourage tayo, pwede tayong maging encourager sa ibang kapwa natin. And, sabi rito, it will lead to a greater obedience. Hindi mo namamalayan, sumusunod ka na pala ng tapat sa Lord. Philippians 4:13, the last verse, I will show you. Si Paul, ang sabi niya rito, for I can do everything through Christ who give me strength. Ang daming may favorite verse na ito, no?
Sabi niya, si Lord ang magtatagumpay. Baligtad po. Pag sinabi ni Paul na, kasi si Paul, dinanas niya ang lahat. Nagutom, nabusog, nagkaroon, nawalan, lahat po yun, nagkasakit, naging siya, magandang kalusugan. Lahat po yan, naranasan ni Paul. Kaya sabi niya, for I can do everything through Christ who gives me strength. Just like Gideon. Paano na nagumpay ang Israelita? Sa pamamagitan po ni Gideon. Andyan lang ang Diyos para sa atin. Bigyan tayo ng kalakasan to encourage us para makasamtan natin yung katagumpayan. Si Paul ganun din po. Tayo ganun din po. Magtatagumpay po tayo sa tulong na kaloob sa atin ni Kristo Jesus. Not just only, sasabihin na iba, kaya ni Lord yan, siya na bahala dyan. Hindi po. Tayo ang lalaban. Kaya nga ini-encourage tayo ng Lord ikaw ang gagamitin ko. And don't be afraid mga kapatid, huwag tayong matakot. Sa panahon na tayo ay nasa ibang sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. Just like Gideon, He will use your weaknesses. Gagamitin ng Panginoon yung kahinaan natin. Gagamitin ng Panginoon yung mga kakulangan natin. At gagamitin ng Panginoon yung kalakasan na yon patungo sa mga tao na nasa paligid natin. And so be it. Tayong lahat dito, paglabas natin, be an encourager. One step at a time. Father, thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po. Kayo po ang patuloy na maghari sa mga buhay namin at sa oras na ito, just like Gideon. Nawa po, Panginoon, ma-apply namin sa mga pamumuhay namin. Huwag kaming matakot. Sino pa naman kung kakampi ka namin, Panginoon, sino pang against sa amin? Sino pang lalaban sa amin? Kung ang Kristo Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas ay kakampi namin. Maraming salamat sa word of encouragement at habang kaming na-encourage naman, Lord, mas lalo kaming sumusunod po sa inyo. Patuloy niyo kaming paalalahanan. Remind us always, Lord, that who you are, Jesus, sa mga buhay namin. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen.